Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng January 9 Friday. Batay sa mga bagong datos, mas tumitibay ang senyales ng development ng isang posibleng bagyo na magmumula sa timog silangan ng bansa at may mga indication na maaari itong maglandfall sa silangang bahagi ng Pilipinas. Sa update na ito, tatalakayin natin ang kasalukuyang lagay ng panahon at ang mga posibleng galaw ng binabantayang sistema. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Bicol Region at Northern Samar ay patuloy na naaapektuhan ng shear line. Dito, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorms. Ang ulan ay maaaring magsimula bilang mahina sa umaga, lalakas pagsapit ng hapon dahil sa pag-init ng lupa at posibleng tumagal hanggang gabi kung hindi gagalaw ang shear line palabas ng silangang baybayin. Sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, nangingibabaw ang easterlies kaya maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Ang mga buhos ay kadalasang panandalian, ngunit maaaring maging malakas kapag nagsabay ang init at moisture sa hapon. Para sa Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon, ang northeast monsoon ang nagtatakda ng lagay ng panahon. Maghapon na maulap na may mga pag-ulan ang mararanasan. Amihan type ang ulan dito, mas tuloy-tuloy na mahina hanggang katamtaman at walang kasamang matinding thunderstorm, ngunit sapat upang magdulot ng pag-ipon ng tubig sa mga mabababang lugar. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Calabarzon, maulap na kalangitan na may light rains ang inaasahan, dulot pa rin ng northeast monsoon. Bagamat walang inaasahang malalakas na buhos, dapat pa ring mag-ingat sa pagmamaneho dahil sa madulas na kalsada. Sa Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies na may isolated light rains ang mararanasan. Patuloy ang impluensya ng amihan, kaya maaaring may malamig na hangin lalo na sa umaga at gabi. Tungkol naman sa binabantayang sistema, ipinapakita ng GFS model na lilitaw ang low-pressure system sa timog silangan ng Mindanao sa paligid ng January 13 Tuesday. Inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran at dahan-dahang lalakas na may posibilidad na umabot sa tropical depression level batay sa pinakahuling datos. Dalawang pangunahing track ang nakikita sa ngayon. Una, posibleng maglandfall ito sa Eastern Visayas at bahagyang makaapekto sa Bicol Region kung tataas ang steering flow sa hilagang bahagi ng sistema. Pangalawa, posibleng dumaan lamang ito malapit sa baybayin at hindi tuluyang tumama sa kalupaan dahil may indikasyon ng pag-recurve pabalik sa karagatang Pasipiko. Ang ganitong pag-recurve ay karaniwang nangyayari kapag may interaksyon ng sistema sa northeast monsoon at sa iba pang sirkulasyon sa paligid ng forecast window. Sa ganitong setup, kahit umiwas ang sentro sa lupa, maaari pa ring manatili ang moisture tail sa silangang baybayin na magdudulot ng maulap at maulang lagay ng panahon sa ilang probinsya. Patuloy po tayong tumutok dito sa channel para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.